Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus. Ngayon po ay ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Edwin Peter Junicio, OFM. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo. At suminyo rin. Mga kapatid, bilang nagkakatipong mga anak ng Diyos, buong pananalig nating hilingin ang pagpapatawad ng Panginoon sapagkat siya'y puspos ng kagandahang loob at dakilang habag. Panginoong Hesukristo, naparito ka upang makibahagi sa kahinaan ng aming pagkatao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang hilumin kami sa aming mga karamdaman at pagdurusa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal,
kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan, sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, bat-bat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad, para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay mapagpagaling. Purihin ang Panginoon, o kaybutin ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakakalugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga alingkod na natapon at nalupi. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamon nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaon nga lang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon, ating Diyos, ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makakasukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita at maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniaatang sa akin. Sa Aba ko ay kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao
upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae at hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan to ng lagnat at naglingkod sa kanya. Paglubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. Nagkakatipon ng buong bayanan sa may pinto ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus, nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon Pedro at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan kong pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako doon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ngayon po ay nasa 5 linggo na tayo ng karaniwang panahon, at sa ating Ebanghelyo, binibigyan tayo ng ating Panginoong Yesus ng 3 halimbawa na dapat nating tularan. Una, ang pagtulong sa kapwa, sapagkat nakita natin sa unang bahagi ng Ebanghelyo na pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, ang biyanan ni Pedro, at marami ring mga inaalihan ng demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa mga tao. At dito, sa unang pagkakataon na ito, makikita natin ang pangangailangan ng pagkakawang gawa at pagtulong sa kapwa. Ito ay pinakita ni Jesus, yung kanyang malasakit. Pinakita niya yung kanyang concern. Pinakita niya yung kanyang care sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga may sakit at inaalihan ng demonyo. Tayo rin, mga kapatid, ay kinakailangan matutong kumalinga, magmalasakit at makipagkapwa-tao sa mga taong nasa paligid natin. Yan ang unang ibinigay sa atin na halimbawa ni Jesus. Pangalawa, ang pangangailangan
ng pagbibigay ng panahon sa pananalangin. Nakita natin sa Ebanghelyo kung gaano kabisi si Jesus. Maraming mga tao ang dinadala sa Kanya. At sabi pa sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, wala na siyang time para kumain at mamahinga. Pero sa kabila ng kanyang busy schedule, lagi pa rin siyang nag-uukol at nagbibigay ng panahon para sa pananalangin. Sapagkat dito natin makikita yung pananalangin ay pagbibigay ng panahon na makaulayaw natin ang Diyos. Katulad ni Jesus, ito yung kanyang pakikipag-ulayaw sa kanyang Ama. Kaya napakahalaga yung panalangin at dito rin humuhugot si Jesus ng lakas. Pero mga kapatid, sa atin, lagi natin sinasabi o maraming mga tao ang nagsasabi, wala akong panahon para manalangin kasi busy ako. Wala akong panahon para magsimba kasi kahit linggo, meron akong trabaho. Pero mga kapatid, kung tutuusin, napakaliit na oras o ilang minuto o ilang oras lamang ang hinihingi para tayo ay maglaan ng panahon sa pananalangin. Tingnan natin, ilang minuto tayo gumagamit ng ating cellphone. Diba? Kung minsan, kababrowse pa lamang natin sa mga social media, inaabot tayo ng 2 oras. 30 minutes ang pinakakaunti. Kung minsan, kung meron pa tayong ka-chat, kung meron pa naglalaro pa tayo ng mga games sa ating mga cellphone, umaabot ng 5 hanggang 6 na oras o higit pa. Pero bakit sa pananalangin, lagi tayong nagrireklamo, wala akong panahon. Kung sabihin sa atin ng Diyos, wala akong panahon sa iyo. Diba? Anong mangyayari sa atin? At magandang makita din natin na yung pananalangin ay ito yung intimate moment natin sa Diyos. Kaya nga si Jesus, bumabangon ng madaling araw. Imaginein mo yung busy schedule hanggang gabi. Maraming dinadala sa kanyang mga may sakit. Pero si Jesus, bumabangon ng madaling araw para manalangin. Sapagkat ito yung kanyang intimate moment sa kanyang Ama. Ito yung kanyang pakikipag-ulayaw sa kanyang Ama. At mula rito, ay hinuhugot niya yung kanyang lakas para sa kanyang mga gawain. Kaya nga mga kapatid, mapapansin natin yung mga taong hindi madadasalin, yung mga taong hindi pala simba, sila yung madaling ma-stress, sila yung madaling mapagod, sila yung madaling magsawa. Bakit? Kasi wala silang focus. Pero kung meron tayong panahon sa pananalangin, laging nakapokus yung isip sa Diyos. Kapag laging nakapokus yung isip mo sa Diyos, madali na para sa iyo na mag-focus sa lahat ng iyong mga gawain. Iyan ang nakita natin sa ating Panginoong Yesus. Laging naglalaan siya ng panahon sa pananalangin, sa intimate moment sa kanyang Ama, at gayon din, laging nakapokus ang kanyang isip at puso sa kanyang Ama. Kaya madali para kay Jesus ang makapokus sa kanyang mga gawain at tungkulin bilang anak ng Diyos. Pangatlong bagay na mahalagang makita natin, yung pangangailangan ng pagmimisyon. Bagamat naroroon si Jesus sa Capernaum, hindi siya nanatili doon. Maraming taong naniniwala, maraming taong nagpupunta sa kanya, pero hindi siya nanatili doon. Naroroon yung kanyang sense of detachment. Bakit? Kasi
Alam ni Jesus na meron siyang misyon. At ano yung misyon ni Jesus? Ipangaral ang mabuting balita sa iba't ibang dako at sa lahat ng tao. Hindi siya kailangang matalian sa Capernaum. Kung hindi, kailangan niyang pumunta sa iba't ibang lugar para sila din ay maabot ng salita ng Diyos. Kaya dito sa Ebanghelyo na binasa natin, nakita natin kung paano ang ating Panginoong Hesus, matapos na siya'y manalangin, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kailangan din natin pumunta sa ibang lugar. Tayo rin mga kapatid, ay tinatawagan ding magmisyon para abutin ang iba't ibang lugar at iba't ibang mga tao. So yan ang hamon sa atin ng Ebanghelyo kung paano natin dadalhin si Jesus sa ibang tao. Mga kapatid, sa ating patuloy na pagninilay, magandang tandaan natin yung tatlong bagay na ito. Yung pagkalinga sa kapwa, yung paglalaan ng oras para sa panalangin, at yung pangatlo ay yung pagmimisyon o yung pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. At tayo ay tinatawagan ni Jesus na makibahagi sa gawaing ito. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pananalig tayong dumulog sa trono ng awa, ng banal na awa, at ilahad natin ang kahilingan sa Panginoon sa matibay ng pag-asang diringgin niya tayo. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan na patuloy na nagsasagawa ng mapagpagaling na misyon ni Kristo. Naway tupdin niya ito ng may buong katapatan at kabukasang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng katulong sa pangangaral ng mabuting balita, naway matamo nila ang bunga ng kanilang paglilingkod sa buhay ng kanilang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, nurse at lahat na nagtataguyod sa kalusugan, naway makita nila si Jesus sa kanilang mga pasyente at gamutin nila ang mga ito ng buong ingat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at matatanda, naway matagpuan nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kasama sa pamayanan ang pagkalinga upang mapasan nila ang kani-kanilang krus ng marangal at may pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kasapi sa ating pamayanan,
Naway matuto tayo kay Jesus kung paanong maging mahinahon sa lahat at puno ng sigla para sa pangaral ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway puspusin tayo ng Espiritu Santo ng paggalang sa kabanalan ng buhay ng tao upang makatulong tayo sa lahat na nagsisikap ay pagtaguyod ang kahalagahan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, Jesus, tao para sa iba. Buong habag na nakitungo sa mga nagtitiis kung anumang pagdurusa. Matutunawa kami sa kanyang maging malapit sa mga sawing palad para sa kanila'y maging mga kasangkapan ng iyong mapagpagaling na pagmamahal. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapalamon. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagay sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapayapaan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming naririto ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At suminyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat ay siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng tanan. Ikaw ang nagtakda na magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis at mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan.
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong singbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, lakas loob nating ipahayag. Ngalan mo
Kristo, inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkataon-taong salita. Salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanaling na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami ni loob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yuko ninyo ang inyong ulo upang tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Pagkalooban nawa kayo ng Panginoon ng kalusugan upang makatulong kayo para sa kapakanan ng inyong mag-anak at iba pang mga kasama sa pamayanan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng pusong mahabagin sa lahat ng nagdurusa upang kayo'y maging para sa kanila'y isang tanda at kasangkapan ng kanyang nakapagpapagaling na pagmamahal. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng pangunawa sa kabanalan ng buhay, lalo na sa buhay pantao. Tulungan niya nawa kayong magtanggol at mangalaga rito para sa kabutihan ng sangkatauhan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at paglingkuran ng Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niyang taos. Salamat sa Ama na nagtipon sa aming pinag-isang tugon, puso'y umaawit sa kagalakan, bagong buhay ang kayo'y taglay. Umayo na, o bayan ng Diyos, Ang krus ay tag ng kaligtasan. Nuestro Padre Jesús, baka namin, O Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na